Ano na, meron ka namang update sa Kim Pao? Hindi, wala pa. Naku, bukas na ang show nila. For sure, ngaraga na ito sa rehearsal, sa blocking, mga ganon. Hindi, for sure naman papaula ng ayuda yun. Tsaka gano'n naman talaga ang Kim Pao. Pasabik ng pasabik. Anyways, nung kailan ba ako nagpunta? Nung Tuesday. Nung Tuesday kasi naka-embargo nga yun, hindi pwedeng i-chika. Nagpunta ako sa, na-invite ako sa press visit ng Sins of the Father, na bida si Gerald Anderson. So, ang isa sa mga director doon ay si Direk FM Reyes, of course. Ferdinand Marcos Reyes? Yeah. Si Direk FM Reyes ay jowa ni Rita Avila. So, konting chikan, but syempre, hindi ko na binidyo kasi nakakahiya maraming tao sa paligid. At the same time, yung press visit na yon ay para sa Sins of the Father ni Gerald Anderson at walang kinalaman dun sa The Alibi. Pero tinanong ko nga kung anong nangyari at bakit hindi siya parang natuloy sa The Alibi kasi nasana yung mga Kim Pao na siya nga kasi ang nagpasimuno ng linlang, di ba? Sa kanya nag-start. So, ayun, kasi nga, hindi nga pwede dahil magsisipo, hindi niya kakayanan. Hindi niya pwedeng iwan ang teleserye ni Gerald Anderson. Pero sinabi lang naman niya na nung sinisimula nilang linlang, hindi pa ganun ka-close ang Kim Pao talaga, which is totoo naman. Magkahiwalay pa talaga sila ng tent, yung parang naninibago pa lang sila. Pero after that, lalo na nung nag-a-attend na sila ng mga awards night, di ba, ang daming beses na na-nominate ang linlang, of course, pati si Kim, si Paula, yung mga ganon. Nag-iiba na yung dating ng dalawa. At sabi niyang ganyan, magiging very happy siya kung magkatuluyan talaga ang Kim Pao. Kasi feeling niya, part siya talaga ng pagbuo din ng isang relasyon. Yung ganun naman yung kinikwento niya. So, anyways, of course, gustong-gusto niya pa rin makatrabaho ang Kim Pao dahil ang dami niyang kwento about Kim. Meron pala silang sometimes may mga ina-attendan silang awards night nang dahil dun sa linlang, nag-iiba na yung tingin nila. Nag-iba ang tingin nila kay Kim Chiu. Yung talagang parang actress na talaga. Which is sabi ko nga kay Direk, alam mo Direk kasi sinabi niya rin na tinutukan niya rin talaga si Kim and si Kyle Estrada. Si Direk pala, ang style ng ng pagdidirect niya, sa simula pa lang, iinisin ka na niya. Meron siyang ginagawa na gano'n sa'yo na hindi mo na raramdaman. Kaya pag nag-take na, yun na, namomotivate ka. Kaya hindi naman ikaw lagi ko minomotivate na ang ganda-ganda mo, kahit alam mo namang, yun. Oo. Ayun na. So, yun na naman ang kwento niya. Masayang-masaya si Direk. So, sana nga makatrabaho niya uli. May mga iba pang kwento, pero anyways. At alam mo, Ray? Hindi pa! Ano yun? Segue na tayo kay Gerald Anderson. Alam mo, nakita ko si Gerald doon, ngarag na ngarag siya. Parang malungkot yung mga mata niya nga. Parang timing nga doon sa sinasabi. Ayan, binibigyan mo naman ng kahulugan. Hindi lang ako nagsabi. Lahat ng mga tao doon. Baka naman. Kahit yung ibang press, pero ako, ang assumption ko lang, sinabi ko, because si Gerald nga ay sumabak na sa pagdidirect. Kaya hindi ako nagtataka na gano'n siya kangarag. Kasi, can you imagine ang hirap ng trabaho ng pag-arte mo at pagdidirect na rin. Kaya nga. May isang eksena na dapat abangan, yung 1 versus 100. Yun. Ay, may idea. Pero hindi tayo part ng teleserye na yan. At huwag natin masyadong i-promote. Kaya lang yung 1 versus 100. Hoy, kasi syempre doon ako nag-attend, alam nga naman. Syempre, i-mention ko yung mga pinupuntahan ko, hindi naman pwedeng hindi. Alam mo na DS, di ba? Pero ako, parang suko na ako sa love life ni Gerald. Talaga? Suko na ako. Wala ka nang pakialam? Hindi naman sa wala akong pakialam. Sige, kung ano lang dumating sa buhay niya, kung may mawala, may dumating, okay lang. Basta importante, makita ko siya in the future na natagpuan niya na ang babaeng pakakasalan o talagang hinahanap niya. Okay. Na mag-i-stick sa kanya all throughout. Na hindi dahil sa may baltik siya, yung tatanggapin kung ano yung mga flaws niya, kung ano yung mga kalokohan niya, kung ano yung mga tantrums niya, kung ano man ang mga problema, tatanggapin siya. Sana may babaeng ganon. At sana meron ding ganon din si Gerald dun sa babaeng kanyang makakatuluyan at magugustuhan.
Yun. Kasi hindi natin nakikita kasi kung ano nangyayari sa likod ng camera sa magkasintahan. Ang nakikita lang natin kasi social media na masaya, na may selfie, may mga romansa, may mga ganap na nakakakilig, pero hindi natin alam kung ano talaga, kung ano man ang mga pinagdadaanan nitong mga to. Lalo na mga high-profile celebrities itong mga ito. Meron silang mga sarili-sarili nilang mga ano bang tawag doon? Yung star complex. Okay. Usually may mga ganun eh. Hindi porke artista ka, bababa na yung stardom, ibaba. Meron mga ganun. Pero siyempre, at the back of your mind, meron ka ring star complex. Para ikaw doon, di ba? Wala akong star complex. Meron ka lang complex. Meron ako, ano talaga ako. Hindi ibig sabihin hindi star complex. Ang tawag doon, para meron down kang... to earth talaga ako ever since. No, meron kang something sa'yo na dahil marami ka ng achievement, marami ka ng achievement, parang ako secure lang. Parang hindi ka pwedeng Gibain. Hindi hindi ka pwedeng laitin ng ibang tao na hindi Totoo naman, ba't mo na ako... Hindi ibig sabihin hindi ka pwedeng invalidate kung ano man, Oo, kung pero ano hindi ka ko man. naman kayang kontrolin. Kung ano ka man. Nakabawi na, di ba? Ang lakas, grabe! Ganon. Pero yun na, hindi ko naman kayang kontrolin din kung ano yung gusto nang sabihin. Anyways, alam mo, dun din sa taping na yun, nandun ang nanay ni Gerald. Which is parang naninibago nga ako eh. Di ba usually si Gerald, pag may problema, laging sa nanay tumatakbo. Laging ganun. So ngayon nasa Maynila yung nanay, nakikita ko nga nandun lang sa set. Sabi ko, ba't kaya? Alam ko, base sa pagkakaalam ko alam ko si Gerald kapag kami problema yan at tinatakbuhan niya, nature. Talaga? Nature. Kung hindi man doon sa kanyang resort, naku, nag-hiking, kung ano man ang pwede niyang gawin para lang well, ayaw ko na mag-isip tungkol sa kanila ni Julia at ni Gerald. Parang, nandun pa rin naman. Ba't tayo punta kay Gerald? Nandun pa rin naman nandun pa rin mga photos nilang dalawa ni Julia. Siguro dahil hindi lang sila dahil busy nga itong si Gerald. Yun na lang gusto kong isipin. Parang katulad nung kay Derek Ramsey tsaka kay Ellen Adarna. Grabe, no? Magbe-bare months na, pero grabe, may mga ganun pang na-issue. Nako, meron pang lalabas yan bago matapos ang taon. Ang Kimpo, hindi na-issue ganyan. Correct. Kasi palagi sila magkasama. Diba? At hindi sila pwede maghiwalay. Dahil marami pa silang mga projects together. At hindi sila pwede maghiwalay. No? Hindi talaga. Papayag ba kayo na maghiwalay ang Kim Pao? Siyempre diba hindi. Siyempre gagawa sila ng mga projects nila individual. Pero Ray, naalala ko yung nag-comment sa atin lagi. Lalaki pala talaga siyang totoo, no? Isa siyang padre de pamilya. Si Sam, ano yan? Si Sam? Oo, si Sam. Nakakagulat, no? Meron palang mga avid fan talaga na totoong tunay na lalaki. Paano ko ba sabihin? Si Sam ay kaibigan ko na, kaya lang siya nakapanood sa atin kasi nga dahil nakita pero hindi ko masabi kung avid fan siya ng isang artista. Nanonood lang siya dahil sa ating dalawa. Okay. Pero nakita ko din meron parang nagsusupport na rin siya sa ganun, no? Meron tayong mga siguro dahil na nakita niya kung paano suportahan ng mga fans. Si ang Kim Pao nung nagpunta nga tayo ng gate. Kasi nag-video rin siya and enjoy din niya yung moment na yun. Oo, ng mga tickets. Yun. So, siguro, kasi nga meron din siyang mga pinapabati, At saka may mga nagtatanong din kung di ba, nasagot mo na rin ka naman kahapon yata, isang araw, kung magbebenta ka ba ng t-shirt. Etong bago, The Alibay, dapat daw, gusto na makita mo ng layout bago mo gawin mo. Alam mo, gagawin ko na lang. Ito sa totoo lang, medyo masama ang loob ko sa ibang mga Kim Pao. Dahil? Kasi meron po kasing umorder sa akin ng t-shirt na hindi naman yan nakinuha. Ay! Sino yan? Papangalanan na ba natin? Hindi natin papangalanan. Palagi siyang ang tawag dito, palagi siyang mini-message. Nagsisinsound lang siya. Bakit daw? Hindi ko alam Ilan na in-order niya? Basta may mga in-order. Baka naman napakaraming in-order. Basta, mahirap. Wag na natin, basta may nag-order siya ng t-shirt tapos hindi naman niya kinuha. May nangyari sa kanya? Ewan ko, nangako siya nito, babayaran, tapos hindi naman. Ang tagal na, tapos, di ba, nakakasakit lang ng damdamin. Kasi di ba, kahit paano naman, ang ganda-ganda naman ng usapan namin. Sana kung nanonood ka man, panawagan. Bayaran. Oo, kunin mo na yung t-shirt. Ba't hindi mo na ibenta sa iba? Kung sino man na may gusto, yun ang gusto ko nga, gusto kong ibenta. Ganun Kaya na lang, lang. syempre,
baka naman bigla niyang kunin. Kaya lang scene zone lang siya. Sumuhopya ka Yung pa mga pala gustong kumuha pa po ng t-shirt ng Kim Pao, yung My Love Will Make You Disappear. Dahil first time yon na makagawa ng pelikula ng Kim Pao, kunin nyo na. Kung kukunin man itong Kim Pao na to ang t-shirt na wala na akong magagawa na ipamigay ko na. Kaysa nakatenga lang po sa bahay. Okay, sa bagay. Marami ba yan? Kasi meron naman na ako meron na ako mga naitabi para sa sarili ko na gusto ko ang i-frame. Feeling ko mga 50 ba yan? Meron ako dun sa Hello Love Again na gusto kong ipa-frame. Okay. At meron din ako sa Kim Pao. Ipa-frame ko talaga. Para at least meron akong souvenir kanya. So gawin mo na, dagdagan mo na lang ng Daali ba yung t-shirt? Ha? Yung mga natira mong t-shirt. Tapos ibebenta ko kay Boy Toyo. Ibebenta ko kay Boy Toyo, Ayan, by the way, nagpapasalamat si Derek FM Reyes sa pagmamahal ng Kim Pao. Kasi nakikita niya na laging minimension ng pangalan. At sinabi niya talaga na hindi totoo na iniwanan niya si Kim at si Paolo doon. Kundi hindi lang talaga pwede na maglagari ngayon. Hindi na pwede yung gano'n. Lalo at location pa pala. Mahirap yun Pero sinabi rin niya na napakagaling ng director ng Kim Pao ngayon, si Jojo. Siyempre, alam mong siraan niya sa magkakaibigan niya mga yan. May kanya-kanya may kakilala rin ako na sinisiraan din yung iba Pero hindi director. Hindi. Ako din, meron din ako kakilala. Parang siya, parang nag-host din. Gano'n. Meron din ako kakilala na feeling talaga niyang pagkapayat. Pagkapayat at pagkaganda. Gano'n. Ang balitang ito tungkol sa pag-alis ni Kim Chiu at Paolo Avellino mula UK matapos ang ASAP show sa Birmingham ay lalong nagpasigla sa imahinasyon ng Kim Paolandia. Natural lang na usisa ang fans kung saan nga ba sila tutungo, lalo na't kitang-kita ang kanilang sabayang paglalakad bit-bit ang hand carry bags. Isang eksena na agad kinilatis ng mga solids bilang posibleng romantic getaway. Kung tutuusin, hindi naman nakapagtataka kung maglaan ng oras ang Kim Pao para magbakasyon bago bumalik sa hectic schedules nila sa Pilipinas. Ang Europa ay puno ng romantic spots, Scotland na puno ng kastilyo at nature, France na synonymous sa romance, Belgium at Netherlands para sa artsy vibe, o Spain para sa mas mainit at masayang enerhiya. Kahit alin dito, parang bagay na bagay sa vibe nila bilang rumored couple. Bukod pa rito, nakadagdag kilig din ang duet nila sa ASAP stage. Tila may sariling world ang dalawa kapag magkasama, na siyang dahilan kung bakit patuloy na lumalaki ang fandom nila worldwide. Kung diretsong Pinas man sila o may side trip pa bago umuwi, malinaw na bawat galaw nila ay sinusubaybayan at binibigyang kahulugan ng kanilang fans. Para sa Kim Paolandia, sapat na makita na may resibo ng closeness at mutual companionship na higit pa sa pang-screen tandem. Ang dagdag tanong, kung magbabakasyon nga ang Kim Pao sa Europe, magiging low-key escape ba ito? O may abangan na naman tayong bagong stolen shots mula sa mga fans na kasabay nila sa biyahe? Masasabi ko na ang balitang ito ay siguradong dagdag kilig at excitement para sa mga fans ng Kim Pao. Hindi may kakaila na bawat galaw ni Kim Chiu at Paolo Avellino ay binibigyan ng espesyal na kahulugan ng kanilang mga supporters, lalo na kung may pagkakataon silang makita itong magkasama sa labas ng trabaho. Makita rin dito na hindi lang basta on-screen chemistry ang hatid nila, kundi may real connection na ramdam ng mga fans kaya todo suporta ang Kim Paolandia. Kung totoo magsisingit sila ng bakasyon sa Europe, isa itong patunay na marunong silang maglaan ng oras para sa sarili at pahinga sa kabila ng sunod-sunod na trabaho at personal na hamon. Sa kabuuan, isa itong magandang senyales na hindi lang sila basta tambalan para sa entertainment, kundi posibleng may mas malalim na ugnayan na mas nagpapatibay sa kanilang image bilang isang power couple on and off screen. May dadagdag ko na kung tutuusin, hindi na bago ang ganitong mystery trip ng mga artista matapos ang isang malaking show abroad. Pero ang kaibahan sa kaso ng Kim Pao, bawat hakbang nila ay parang clue hunt para sa fans, kaya kahit simpleng pag-alis nilang magkasama, nagiging malaking usapan na. Pwede ring tingnan ito bilang indikasyon na mas komportable na silang ipakita ang closeness nila, kahit hindi diretsong inaamin. Ang pagbibitbit nila ng sariling hand carry, habang ang iba ay nanatili pa sa UK, ay nagdadagdag ng exclusive feel na parabang meron silang sariling lakad o planong hindi kasama ang buong ASAP team. Dagdag pa, kung saan man sila magpunta sa Europe, siguradong may maglalabas ng updates o sightings. Sa panahon ng social media,
halos imposibleng hindi may makakita at mag-upload ng receipts. At dito lalong sumisigla ang fandom. Mula sa simpleng hula, nagiging detective mode ang Kim Paulandia para tuklasin kung saan ang destinasyon ng kanilang magjowa. Kaya't masasabing ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa simpleng biyahe, kundi dagdag patunay ng Kim Pao phenomenon, isang tambalan na buhay, on-cam man off-cam.